Narito na ang mga unang balita na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan noon at ngayon. Serbisyong totoo na hatid ng GMA News. Yung wala na naman ho dito. Unang balita. Magandang umaga mga kapuso, narito pa rin po tayo ngayon sa Marikina, no? At syempre, ilang araw na lang po pasukan na. Kompleto na po ba sa mga gamit ang inyo pong mga anak? Naku, kung hindi pa perfect dahil gaya nga ng binanggit ko, nandito po tayo ngayon sa isa sa pinakamalaking shoe factory dito sa shoe capital of the Philippines, ang Marikina, kung saan bumibili tayo ng mga dekalidad at mga matitibay na mga sapatos. So makikita niyo po rito, talaga napapaligiran ako ng mga nagagandahan at mga dekalidad na mga sapatos. At alamin natin kung hanggang magkano tayo pwedeng tumawad. Yun ang pinakamahalaga sa pagbili natin ng mga sapatos. Ayan, nakikita po nyo rito, kahit na hindi na po kayo tumawad, talagang makakamura na kayo. Imagine niyo, buy one, take one po sa halagang 800 pesos itong mga school shoes for kids. Ayan, napaka-cute, saka mukhang napakatibay. Ayan, para sa mga lalaki, para sa mga babae. Kung gusto nyo yung walang strap, meron dito. Kung may strap naman, meron dito. At marami pa po doon na ibang mga klase o iba pang mga disenyo. At kung para naman sa mga adults o mga medyo mas nakatatanda na mga estudyante, meron din po tayo dito mga topsider sa halagang 1,000 hanggang 1,500 pesos po yan. Pero buy one, take one pa rin po yan, ha? At saka, ayan, meron dito, mas sale pa dahil kung may 800 tayo dito, dito may 750. So sa punto pong ito, makakausap po natin si Ma'am Myra Hipolito, ang OIC po nitong C-Point, ang kanilang branch po rito sa Marikina, para bigyan pa tayo ng karagdagan detalye, kaugnay nga po sa mga sapatos. Good morning po, Ma'am Myra. Good morning po. Opo, kumusta na po ba ang bentahan ngayon? Dahil syempre, malapit na po yung pasukan. Talaga po bang dagsana ang mga namimili dito? Yes po, marami na pong pumupunta ng mga galing ibang lugar dito sa Marikina para bumili po ng mga sapatos ng mga anak nila. At syempre, ano po ba yung mga pinakapatok na binibili nila na klase? Halimbawa, katulad dito sa ngayon mga po, school dahil shoes. back to school tayo, meron po tayo dito mga black shoes po ang ating mga mas mabenta ngayon. Oo, pero may mga binibenta kayo rito, yung mga Yes topsider po, po may ba? mga Mabenta rin po topsider. ba ito? Mabenta rin naman po siya para sa mga tatay. Siyempre, pag may nanay, may tatay, may bata rin po tayong mga pauntinda dito. Pang ano rin po ba ito? Pang Men's eskwelahan? size. May mga college po. Sa mga college, Pwede. dahil wala na yung ibang wala na mga Yes po, uniforme. ayaw no? na nila pwede ng ano. Ayaw na ng Ayaw mga ng mga leather black shoes, yes, mga ma'am. black shoes. Pero, ito pong, magkano po ba yung pinakamura? Kasi kanina nakita ko merong 750. Yes po, may Meron mas mura pa po 750. ba? Meron pa po, dito po sa black shoes natin, meron tayong buy one take one sa mga budget friendly po. May 800, dalawa, tapos may regular item din naman po tayo na nag-range ng 800 to 150. Yun na yung pinakamura? Hanggang Yes, 750 na? ma'am. Wala Yes na po, mas... bali half the price na siya, ma'am. half the price. Yes. Kasi nga buy one, take one. Yes, no? ma'am. Pero, pwede pa po bang tumawad? Budget friendly na siya, ma'am. So half the price na po tayo from the original price na po siya. Hanggang kailan nyo po ba ino-offer itong buy one, take one po ninyo? Yung buy one, take one po natin until supplies last naman siya. Pero gawa naman kayo ng gawa Yes po. doon dahil Apo. nandito lang yung factory. Yes, ma'am. So mukhang hindi mo Continuous ubos naman. ang supply, Oo nga ate. po Kaya continuous tayo ng sale, ma'am. Continuous Yes ang sale. po. All throughout the year po ba to? Talagang pag malapit na pasukan? Ganito naman po kami lagi, ma'am. Kasi factory. Alright. Yes Ayan. po. Ayan, thank you so much po, Thank you Ma'am po. Myra, Sige sa po. impormasyon niyo pong binigay sa amin at sa, ayan, mga kapuso. Kung talagang naghahanap kayo ng mga sapatos sa dekalidad at mura, at syempre, matibay, lalo na malapit na rin pong mag-uulan, di ba? Pwede rin po yan. Perfect po itong mga sapatos dito sa Marikina. So yun pa muna ang pinakasariwang sitwasyon mula pa rin dito sa Marikina. Mamaya magbabalik pa rin po tayo mula rin dito sa Marikina. Balik muna sa studio. Pinuna ng minority bloc at tinawag na pamboboykot sa Senado ang hindi pagsipot ng mga miyembro ng majority bloc sa sesyon kahapon. Sabi nila, kung gusto ng mayorya na magprotesta sa pag-aresto sa kasama nilang si Senador Jingo Estrada, sa plenaryo nila ito gawin. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Alas 5 ng hapon dapat magsisimula ang sesyon ng Senado pero bandang alas 5:30 na ng hapon, wala pa ring miyembro ng mayorya sa Senate floor. We're waiting lang, hinihintay lang namin. Hinihintay lang namin yung presiding officer.
Bago ito, sinamahan ni Senate President Alan Peter Cayetano si Senador Jinggoy Estrada patungong Camp Crame matapos lumabas ang arrest warrant laban kay Estrada para sa kasong plunder. Kinausap ni Senador Mig Zubiri ang Senate Secretary pero wala anyang pasabi kung darating o hindi ang mayorya. Ayon kay Zubiri at Senador Kiko Pangilinan, maghihintay ang minorya. Pero paliwanag din nila, may trabaho ang Senado na nakasalang sana pero hindi maaksyonan. Meron din kaming dalawang third reading kay Matthew Ramos at si Benny Boatwright for citizenship. It's scheduled today and they're here. Ang mahalaga dito yung sa CA kasi meron pala mga generals that are up for promotion na darating na po yung birthday nila. So kung hindi mag-convene yung CA, kawawa naman sila, di ba? Naapektuhan pa yung promotion nila. Pero sa huli, wala pa rin sumipot ng taga-mayorya kaya hindi natuloy ang sesyon. Sabi ni Senador Panfilo Lacson, magkakaroon ng caucus ang minorya. Magkakaukus kami. Hindi po kami nausap yung majority, sir. Wala pong sinabing majority. Wala, except na sa social media nag-post. Hindi naman kami na-inform eh. Bandang alas 6:30 ng gabi, nag-post si Cayetano sa kanyang Facebook page ng mensahe para sa minorya. Ayon kay Cayetano, ang Senado ay co-equal branch ng gobyerno at hindi raw premyo para angkinin ng kahit sino. Binigyan diin daw yan ng nangyari ngayong araw sa isa nilang kapwa senador. May hindi pagkakasunduman daw sila sa minorya, dapat daw ay Senado mismo ang magresolba nito. Sumasagot daw ang Senado sa Diyos, sa taong bayan, at hindi sa kung sino man sa labas ng institusyon. Tanong ni Cayetano sa minorya, maninindigan daw ba sila para sa independence ng Senado? Hindi dun sa statement ni Senator Alan sa social media. Well, if you see his message in the social media page, sabi nga niya na parang it's a sign of protest on their part. Bakit naman naka-hostage yung trabaho ng Senado? Saan panawagan niya It's kasi? never happened. 14 years ako sa Senado. Ngayon pa lang nangyari na hindi sumipot yung presiding officer. Ayon kay Senador Raffy Tulfo, papasok pa rin ang minority senators. Tapos pinatayin pa kami ng aircon. Pinatayin pa kami ng wifi. Kung may balak silang i-boycott ng Senado, sila lang. So that's the term, sir, boycott ang ginawa ng majority? Parang gano'n yung tema ng message ni SP Alan. Na kasi dapat daw we have to show independence sa Senate, ng Senate daw. Ano independence pinag-usap ko niya? Pasado alas 7 ng gabi, pumasok muli ang minority senators sa session hall at pinakanta ang guest choir ng Lupang Hinirang at isa pang awitin. Pero dahil walang quorum, tuluyan na ring umalis ang mga senador ng minorya matapos nito. Sa isang joint statement, iginiit ng minorya na kung gusto ng mayorya na magprotesta o depensahan ang posisyon nito, sa plenaryo raw ito dapat gawin. Giit pa ng minorya, walang katotohanan na tungkol ito sa Senate independence, kundi tungkol sa rule of law, public accountability at lawful process sa ombudsman at sandigang bayan na hindi kontrolado ng kung sino mang senador, block o presiding officer. Kino-question na raw ba ni Cayetano ang rule of law? Ang gusto raw ng mayorya ay sumama ang minorya sa boycott at gamitin ng minority para manatili ang Senate President sa pwesto habang iniiwasan ang tunay na test of numbers sa floor. Sir, sa may paglabag, kung may paglabag, maghahain ba kayo ng complaint or ethics? Well, yun ang pinag-uusapan namin. Definitely may violation. And hindi pwedeng basta-bastang kinakancel ang session nang walang abiso sa majority and minority. Sinisikap naming makuha ang pahayag ni Cayetano. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo, GMA News. Iginiit ni Vice President Sara Duterte na walang sapat na ebidensya ang 4 na articles of impeachment laban sa kanya batay sa isinumiting tugon sa Senate Impeachment Court. Pinuna rin ng bise na tila predetermined na ang kanyang impeachment base raw sa mga naging galaw ng House Justice Committee. May 5 araw ang House Prosecution Team para sagutin ang vice-presidente. May unang balita, si Jonathan Andal.
5 maleta ang dala sa Senado ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Laman ang mga kopya ng kanyang sagot sa articles of impeachment. Hiling nila sa Senado ibasura ang impeachment complaint laban sa bise. Ang gusto natin ay sana ma-dismiss itong articles of impeachment. Our answers being filed without prejudice doon sa aming Supreme Court petition. Punto por punto sinagot ng bise ang mga aligasyon sa kanya at kinwestiyon ang proseso na ginawa ng Justice Committee. Nag-trial daw ang House Justice Committee kahit ang Senado lang dapat ang pwedeng gumawa nito. Predetermined o alam na raw agad ang resulta ng hearings ng Justice Committee noon dahil bago pa ito natapos, may mga miyembro raw itong nagsabi na agad na may sapat ng boto para ma-impeach ang bise. Labag din daw sa rules ng fair play ang pagpasok ng mga anilay bagong ebidensya sa hearing na wala naman sa original na impeachment complaint. Kinwestiyon din nila kung bakit sinasama sa impeachment complaint ang mga nagawa ni Duterte bago pa ito maging vice presidente. Sa issue naman ng confidential funds, gate ng depensa, wala raw patunay na hindi niya ito ginamit ng tama. Sa salin, hindi raw naipakita ng articles of impeachment na may nakaw o tagong yaman. Sa akusasyon naman ng political destabilization, sedition at pagbabanta, gate ng depensa, taken out of context sa mga pahayag ng ginawang basihan ng reklamo. Wala rin daw sa mga aligasyon ang makapagpapatunay na may ginawa ang bise na culpable violations of the Constitution, bribery, graft, and corruption, high crimes at betrayal of public trust. Sabi ng depensa, tinutukan mismo ni VP Sara ang sagot na ipinasa sa Senado. Kung ano man ang isusulat namin doon, dapat talaga ay nanggagaling sa Vice Presidente, lalong-lalo na, diba, na pinasa talaga niya yung aming answer. At siya nagpapatunay na lahat ng nakasulat doon ay nakasaad ng mga depensa para sa kanya. Okay naman po siya, business as usual lang po parati ang ating Vice Presidente. Tuloy-tuloy lang po yung trabaho niya. Handa na rin daw ang bise sa paglilitis sa kanya. Kung kinakailangan daw, haharap ito sa korte. Parating siya nasabi kailan haharap si VP, but I think we have to contextualize yung pagharap. The fact that we filed an answer now, kung inaharap na ni VP, itong mga paratang laban sa kanya. Pagkatapos nito, may 5 calendar days naman ang mga kongresista sa prosecution team kung gusto nilang sumagot sa mga inilatag ng depensa. At sa July 6, magsisimula na ang paglilitis kay Vice President Duterte. Para sa unang balita, Jonathan Andal, GMA News. Nangangamba si Pangulong Bongbong Marcos na baka baguhin ang mga reforma at polisiyang ginawa ng kanyang administrasyon kung si Vice President Sara Duterte ang magiging susunod na Pangulo ng Pilipinas. Sinabi yan ng Pangulo sa panayam ng Bloomberg News Agency. Bumuelta naman ang kapatid ng bise na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Ano raw ba mga reforma ang sinasabi ng Pangulo na maaaring sirain o baligtarin ng susunod na presidente? Ngayon malapit ang State of the Nation Address sa SONA, baka raw pwedeng isa-isahin ng malinaw ang mga nagawa ng Pangulo na ramdam ng ordinaryong Pilipino. Sagot dyan ng Malacanang, bakit pa kailangan hintayin ng SONA kung pwede namang malaman sa press briefing sa mga ginagawa ng Pangulo? Dagdag pa ni Congressman Duterte, si VP Duterte raw ang dahilan ng malaking tagumpay ni Marcos noong eleksyon 2022. Pinalagan din niya ng Malacanang. Sinusubukan pang kunin ng pahayag mismo ng bise kaugnay sa mga sinabi ng Pangulo at kanyang kapatid. Unit team sila. Hindi mo pwedeng sabihin na ito ay dahil lamang kay Pangulo Marcos Jr. o dahil lamang kay Vice Presidente. Unit team. Ibig sabihin, nagkaisa sila. Ngayon, bakit ibinibigay lamang sa Pangulo ang mandato? Pangulo po siya eh.